Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, VP Sara Duterte tinawag na political harassment ang pagtanggal ng kanyang PNP security personnel. Sightings ni suspended Bamban Mayor Alice Guo sa Bulacan bago inisyo ang arrest order iniulat ng NBI. Budget ng NBI at PNP tatapyasan ng Senado kung hindi pa rin maaresto si Guo. NTF-ELCAC madadagdagan ng budget sa 2025. Higit 25 million na enrollees sa school year 2024-2025 na itala ng DepEd. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Buineltahan ni Vice President Sara Duterte si Philippine National Police o PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil matapos niyang i-pull out ang 75 officers na dati naka-assign sa security personnel ng Vice Presidente. Sa isang open letter ni VP Sara kay Marbil, kanyang tinawag na isang political harassment ang ibinibang utos ng PNP Chief. Saad rin ng Vice Presidente na natanggal ang ilang pulis sa kanyang security personnel matapos siyang bumaba sa pwesto bilang kalihim ng Department of Education o DepEd at matapos kumalat ang video ni President Ferdinand Marcos Jr. na umano'y humihit-hit ng iligal na droga. Ayon kay VP Sara, kasama sa relief order ang ilan sa pinagkakatiwalaan niyang PNP personnel na parte rin ng security ni ex-President Rodrigo Duterte simula pa 2016 at ilan sa mga personal niyang security mula pa noong 2007. Diin ng Vice Presidente, isa umanong targeted list at targeted maneuver ang ginawa ni Marbil. Nagpahiwatig rin si Duterte na isang security risk sa kanya at kanyang pamilya ang pagkawala ng mga piling security personnel. Anya, kung walang nakikitang banta si Marbil sa kanyang kaligtasan, bakit pa nagtira ang PNP chief ng 40 tauhan na siya mismo ang pumili? Iniulat ng National Bureau of Investigation o NBI sa Senado na mayroong sighting si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa Bulacan bago pa ang pagkaka-issue ng arrest order laban sa kanya. Ito ang sinabi ni NBI Assistant Director Angelito Magno sa pagpapatuloy ng Senate investigation tungkol sa ni-raid na Pogo Hubs ngayong araw. Sa parehong hearing, ginisa ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada ang law enforcement agencies sa pagkabigo nitong maaresto si Guo sa kabila ng arrest order na inilabas 2 linggo na ang nakalilipas. Binantaan ng senador ang NBI gayon din ng PNP na tatapyasan nito ang budget ng mga naturang ahensya kung hindi pa rin nila maaresto ang mayora sa loob ng 1 buwan. Sagot naman ni Magno, gagawin ng NBI ang kanilang makakaya para madakip si Guo. Sinisikap din ng NBI Cybercrime Group na malocate ang IP address ni Guo matapos itong mag-post ng statement sa kanyang Facebook page kamakailan. Para naman sa PNP, sinabi ng CIDG na nag-designate na sila ng tracker sa regional field units para tuntunin ang mayora. Kinumpirma naman ng Bureau of Immigration na base sa record ay nasa Pilipinas pa rin si Alice Guo o Guho Aping. May nakitang paglaki ng budget ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC base sa National Expenditure Program o NEP para sa taong 2025. Nakasaad sa NEP na ang proposed 7.8 billion pesos budget ay para sa Barangay Development Program ng NTF-ELCAC. Ibibigay ito sa cleared barangays para gamitin sa pagpapagawa ng farm-to-market roads, school buildings, water and sanitation system, health stations at electrification. Ayon din sa NEP, nakabase ang release ng funds sa guidelines na itinakda ng Department of Budget and Management o DBM kasama ang koordinasyon ng NTF-ELCAC. Nakatanggap ng 2.16 billion pesos na budget ang NTF-ELCAC para sa 864 cleared barangays mula sa 2024 General Appropriations Act. Sa NEP naman, 8.64 billion ang inilaan na budget sa 864 cleared barangays na orihinal na budget proposal ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Umabot na sa mahigit 20 milyong estudyante ang naka-enroll para sa school year 2024-2025 ngayong Lunes, July 29, ayon sa Department of Education o DepEd. Sa datos ng DepEd, as of 12 p.m., nasa kabuuang 20,598,072 na ang naitalang enrollees sa elementary, junior at senior high school at alternative learning system o ALS sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa bansa.
Mahigit 17 million dito ay mula sa public schools habang nasa mahigit 2 million naman na mag-aaral ang mula sa private schools. Nakapagtala naman ang pinakamataas na bilang ng enrollees ang Calabarzon Region na may mahigit 3 million enrollees na sinundan naman ng Central Luzon at National Capital Region na may mahigit 2 million na mag-aaral na magbabalik eskwela. Ayon sa DepEd, inaasahan pa nila ang pagtaas ng bilang ng mga hahabol na mag-e-enroll ngayong pasukan upang maabot ang kanilang target na mahigit 27 million na mag-aaral na magbabalik eskwela ngayong taon. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes, nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.